Nako, ito ho mga kababayan at naikwento ho ni Senator Rodante Marcoleta yung pangyayari diyan po sa Senado at na kung saan yung pagpapalit po ng liderato na kung saan ay natanggal po itong si Senator Tito Soto bilang Pangulo ng Senado. At ikinikwento niya ho mga kababayan na ibang-iba ho ngayon at sobrang sama ng loob at halos naglulupasay. Ito raw pong grupo ni na Senator Tito Soto, Senator Lacson at iba pa na ngayon ay kasalukuyang sila po ay nasa minorya na. Ayun ho. At naikwento po ni Senator Marcoleta na kung saan ay parang hindi po matanggap ng grupo po nila Soto at Lacson at ng kasalukuyang minorya na sila po ay naisahan at nakuha yung liderato ng Senado. Pero sa mga nakaraan ho mga kababayan, di ba, laging madalas na napapakinggan ho natin itong si Senator Soto na ang sabi niya, hindi, temporary lang yan. Kapag 13 ang umayaw sa akin, nagkumuha ng ibang leader, wala pong problema sa kanya. Pero ang ipinagtataka ho ni Senator Marcoleta ay bakit sa ngayon parang sobrang talagang kapit. Kapit tuko. Itong sina Senator Soto, Lacson at iba pa dito po sa liderato ng Senado. Kasi kanya ho natatandaan, ako siguro napanood nyo rin ho mga kababayan, di ba yung nangyari noon na kung saan ay nagkaroon po ng palitan ng ng liderato mula kay Senator Mig Zubiri, tapos pumasok si Chis Escudero. Maayos naman ho. Tapos nung si Chis Escudero ho mga kababayan, siya ay pinalitan ni Senator Tito Soto, maayos naman. Sabi nga ho ni Senator Marcoleta ay kinongratulate pa nga ho ni Senator Chis Escudero yung bagong liderato ng Senate sa pangunguna ng bagong Senate President noon na si Tito Soto. So ganun ho at sa kanila, sa grupo po ni Senator Marcoleta, alam po nila yun po ang talagang yun po ang realidad kung makakuha ng 13, kung sino yung gusto nila maging leader ng Senado, yun po, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan, kasi siya ho mismo ay personal niyang nasaksihan kung gaano yung sama ng loob daw po ng grupo ni na Senator Tito Soto at nalusutan po sila. Kasi ikinikwento niya ho mga kababayan parang sa mga nakaraan kampante at kasi malabong lumabas yung pang-13, ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito pakinggan lang ho natin mga kababayan itong pahayag at paliwanag ni Senator Marcoleta. Chis Escudero Ay, opo. na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority, ganyan. Yes po, yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila At saka dahil nga alam nilang krusyal, alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di mo na muna sasabihin ng pangalan. Yes, oo. Si Bato kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. bang, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Nasa sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun Nandun na, oo.
it's another parang another shield of guarantee na Hindi talagang maano. hindi. Kasi nga takot na takot eh. Oo. Oh, ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. Aha. Oh, 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang talagang Pinanggagalaiti. pinanggagalaiti na yan. Paano niya nakalusot yan? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila naglulupasay lahat eh. Ha? Narinig ko na po dati. Ako una nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo, oo. Oh. Nako. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Oh, pagkatapos nun, lumabas silang lahat. Pumunta sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Hindi pumasok naman ako. Oho. Siyempre, Di na kayo na konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. O, di siyempre, nakiumpukan naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, ako na sabihin. Yes po. Talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Malagi. Parang, iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon. Opo, kasi Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo? O, yan po ang kwento ho ni Senator Marcoleta na kung saan ay talagang ang pagkakamostra niya ay parang halos maglulupasay eh. Sa sama ng loob po, ito hong grupo ni na Senator Soto. Pero, bagamat siyempre, sa mga nakaraan ho mga kababayan, talagang, sino ba namang hindi sasama ang loob, di ba? Pero, yan po ay normal eh. Di po ba? Kasi binoboto, ini-elect ho ng kanyang kapwa senador, yung Pangulo ng Senado. Yun ho mga kababayan at parang dapat ho talagang tatanggapin. Ako nga ho mga kababayan, sa mga nakaraan, nung reporter pa ho ako, ay may mga nag-aagawan ho eh. Yung maze, yung tinatawag na di ba yung may mason na parang may seal ho ng Senado, pag magsesesyon, tinatayo yung mace. Yun ho, at parang yan po yung official symbol of legislative authority. Kasi kung wala yan, mga kababayan, ay hindi po sila makakapag session. Kaya pag sinabing session resume or kung ano man pagkatapos ng roll call, yung bell, tapos na yung mace. Ayun. So, sa mga nakaraan ho, talagang nag-aagawan pa ho dahil kung sino ang Senate President, tapos meron ng bago. Pero dito ho, mga kababayan, ay hindi natin alam kung bakit ho sobrang sobrang bitter, masyadong mapait, mga ampalaya. Ito pong sina Senator Tito Soto. Pero alam niyo naman ho mga kababayan, ang pinaka maganda na gawin po nila ay di subukan ho nila na kumalap po muli ng makabuo sila. Siyam ho sila ngayon eh. So makabuo sila ng ng 13, di okay na.
Kasi dito ho mga kababayan, may mga napapanood ako sa iba't ibang mga vlog na kung saan sinasabi nila, nako, paano yan, wala na si Bato. Pwede na magkakaroon ng pagkapalit ng ng liderato ng Senado. Pero hindi po ganun kadali. Kasi kung 13 o sila, nawala si Bato 12. Kinakailangan huli nila na mag-ano ulit para makabuo ng 13. Halimbawa, yung dalawang independent ay nakuha nila. Di 11 na po sila. Kailangan ho nilang kumuha ulit ng dalawa sa kasalukuyang mayorya. Palagi ko wala na ho sila makukuha roon mga kababayan. Hindi po ba? Sino kaya ang pepede? Wala na. Kasi kung Senator Loren Legarda, nga, pinarunggitan nga ho nila Senator Lacson, ang sabi, parang, ano nila, kinukonsensya at, kumbaga sa sinusumbatan. Diba? Si Senator Loren Legarda, na sana raw, nakapagpaalam malang ilang minuto bago magpalit magpalit ang liderato at magkaroon po ng sesyon. Pero alam niyo mga kababayan, hindi na kailangan magpaalaman din Di ba? Okay, nagpalit ng bagong leader ang Senado, boto yan ng 13, irespeto natin. Kasi yun po sa lahat po ng laban, di ba? Mayorya po ang masusunod, di ba? Kapag nagsalita ang mayorya, tahimik na po ang lahat, di po ba? So, yun po, wala ko tayong magagawa kahit dito sa atin sa botohan Di ba? Dami ho ng mga magagaling, matatalino, mga professional, kung ano-ano. Tapos madalas nilang sabihin yung mga bobotante, yung masa, walang alam, pero wala ko silang magagawa. At wala ko tayo lahat magagawa. Kasi pag nagsalita ang mayorya, yun po ang mangingibabaw. Ganun ho yun mga kababayan. Kahit saan, di ba? Ang tawag nga ho dyan, halimbawa tulad sa House of Representatives, numbers game. Nagsalita, marami ho ang bumoto, 255 na mga kongresista na sinasabing impeach si VP Sara Duterte, wala akong magagawa. Diyan po naman sa Senado, 13 nag-usap-usap, ito na bago leader natin, si Senator Alan Peter Cayetano, so wala akong magagawa, di po ba? So ganun lang ho yun mga kababayan, dapat ho talagang tanggapin. Pero ngayon, ang sinasabi, kasi nakita ko ni Senator Marcoleta, pagkatapos po ng makuha nila, yung liderato, pumunta ho sila sa lounge. Talagang yung mga nandun daw yung mga dating nasa mayorya, nasa minorya, lulugo-lugo ho At talagang halos maglulupasay daw at parang nagkainuman ba ang popular raw ng pisngi. Dahil sa yun parang sama ng loob na kababayan, di po ba? Pero ang pinakamainam mo sana na magawin, ako bilang isang taxpayer at siguro parawagan natin sa kanila na nagsalita na ho ang mayorya, nakakuha sila ng 13, mismong si Senator Bato, wala akong mag-aakala, kaya nagkwento nga ni Senator Marcoleta, ni siya mismo hindi niya akalain na sisipot itong si Senator Bato de la Rosa diyan po sa Senado. Pero tapos na ho yung issue, alam niyo ang pinakamainam ho na gawin ay magsama-sama na at gampanan nyo yung alam kung ang role mo ay nasa minorya, di gampanan mo bilang minorya. Kung kayo nasa mayorya, gampanan mo kung ano mayorya. At higit sa lahat, gampanan mo ang pagiging senador ng Republika ng Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino, di po ba? So kahit na anuman, kasi hindi ho nangangahulugan, alam nyo ho, kapag nasa minorya ka ba, ay hindi mo ba maisusulong yung mga nais mong maisulong kung ito ay sa kapakanan ng taong bayan? Di po ba? O kaya ikaw naman ay nasa majority, mas madali mo bang maisusulong ang kapakanan? Hindi ho, basta ikaw ay senador, nagtatrabaho, okay, kaya nasa minorya ka man o mayorya, aaprubahan po lahat yan kung yan po ay talagang ang magbebenepisyo ay nakararaming mga Pilipino. Ganoon naman ho mga kababayan, di po ba? So, ang pinakamainam po sana na gawin, ngayon talaga nagpaparunggitan at ayon sa report, sabi nga ho ni Senate President Alan Peter Cayetano ay talagang nagkukumbinsi, pinapalutang ho pangalan ni dating Senate President Mig Zubiri na papalitan daw itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Kung makakuha ng 13, di wala kang problema, di po ba? Pero kung talaga namang kung ang
pabayaan ho natin, ang importante sana, maipursige ho, yung iba pang mga nakabinbin na panukalang batas at iba pang mga, kung ano man ang mga dapat ho na, na gawin po ng mga senador. Yun po, para po sa kapakanan ng taong bayan. Yan po ang pinaka-importante, di po ba? Hindi yung parang mga, mga bata na, di ba, na nawalan ho, parang, ano bang ano? Ano naman kung nasa minorya kayo? Mga kababayan, ganun doon talaga eh. Pero hindi naman nangahulugan na kapag nasa minorya ka, mababawasan ang iyong pagkasenador. Di po ba? Komisyon nga eh. Mas sumisikat pa nga ako pag nasa minorya, di po ba? At madali dahil sa mag-oppose ka lang kung ano-ano, di ba? Basta talaga makatotohanan at para sa taong bayan, pinakamainam. Yun ho. Dapat ho, talagang sa lahat po ng laban, sa lahat po ng pagkakataon, o sa lahat po mga nangyayari sa buhay mo, kinakailangan tanggapin ng maluwag sa iyong puso. Di po ba? At marahil pag mga ganyan ipinag-adya na mapalitan itong si Senator Tito Soto, siguro baka baka para po ito sa ikabubuti ng taong bayan, di po ba? So, abangan natin kung sa lalabas naman nuya, kung hindi naman para sa kabutihan ng taong bayan, malalaman naman huya natin lahat. At kapag na alam nyo yung mga yung bawat isa ho, o 24 sila dyan, 24 na republiko ang mga yan, na kapag sabihin natin merong hindi na nagugustuhan sa namumuno sa kanila, pwede naman sila mag-usap-usap at papalitan, di po ba? Ganun lang naman ho yun, mga kababayan eh. Ngayon mo talaga ang buhay, di po ba? Pero sa ngayon, sana ay dapat tapos na ho, nagpalit na, magsama-sama na ho. O hindi naman kinakailangan talagang yung kinakailangan magkaalyado. Basta sama-sama, maging professional at yung institusyon, yung po ang inyong yung inyong pong pangalagaan, di po ba? Ngayon, may mga parang sa naratibo na, drama, scripted, kung ano man. Ang pinakamainam bilang bahagi po kayo ng Senado, sabihin natin, may mga nagdududa na scripted daw o kung ano-ano, nakakaya, kung ano sinasabi, pintas dito, pintas doon. Alam nyo, bilang isang miyembro po ng Senado, ako pananaw ko lang, dapat ang gawin nyo, wala ho kayong magsalita na. Wag na ho kayong magbigay ng anumang komentaryo. Kundi, sige, hintayin natin, iniimbestigahan na ang isyong ito, kung ano ang punot dulo nito at kung sino ang mga dapat na managot. At kung yan ba yung mga report na sinasabing drama lang yan o ano man, abangan natin. Hintayin natin yung resulta ng investigasyon. Di po ba mas maganda yun? At kapag ganun ho yung mga kaisipan ng ating mga senador, parang pinoprotektahan din po nila yung kanilang institusyon at ang taong bayan. Di po ba? Ganun lang ho yun, mga kababayan. Napaka-simple lang naman, di ba? Kayo ho, sa ating mga viewers, ano pong masasabi nyo? Ito kasi parang ang binabanggit ito ni Senator Marcoleta, parang masyadong bitter. Dapat sport lang, di ba? Pag ayaw ng 13 sa'yo, bigay mo sa iba, di ba? Okay, so sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At kung ano man ang inyong komentaryo, sige po, ibulalas nyo po. Pwede ko yung magsabi ho kung ano man ang inyong saloobin dito po sa pangyayari ito. Pero sa pangkalatan, ang issue po natin ngayon, sabi po ni Senator Marcoleta ay tila hindi po talaga matanggap ng nakaraang liderato ng Senado sa pangunguna ni Senator Tito Soto yung pagkakaagaw sa kanilang liderato. Pero sa mga nakaraan, nung nakuha niya po yung liderato, naging Pangulo po ng Senado, itong si Senator Soto, tapos sinatanong na SP, masyadong manipis yung yung bilang nyo, 13, biglang sasabi, hindi, anytime, kung nakakuha sila ng 13, sabihin lang nila, ibibigay ko. Parang ganun, lagi sinasabi. Pero ngayon, nangyari na ho, sabi naman Senator Marcoleta, kitang-kita niya ho, na parang naglulupasay at talagang ang sasamara po ng mukha at loob ng grupo ho ni Senator Soto. Sige po, magbigay na po kayo ng comment. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook account.
Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.